Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at pasalamatan natin siya sa mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Sa gabing ito, sa maikling oras na ito, isang paksa patungkol sa uri ng mga tao o uri ng mga gawain na mayroong dobleng uri ng gantimpala. Sino-sino ang uri ng mga tao na mayroong dobleng uri ng gantimpala o ano ang mga uri ng mga gawain na mayroong dobleng uri ng gantimpala. Isa sa kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Islam ay ang gantimpalaan ang mga mananampalatayang Muslim ng mga gantimpalang napakarami sa pamamagitan ng maliit na gawain. O kaya naman ang isang Muslim ay gagawa ng isang gawain pero may katumbas na dobleng gantimpala. At ito ay kabilang sa kainaman ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, mapalad tayong mga tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan dumarating sa atin ang pagkakataon minsan sa isang taon tulad ng mga pag-aayuno na mayroong kapatawaran sa 2 taon na kasalanan o kaya naman ay 1 taon na kasalanan sa pamamagitan lamang ng isang araw na pag-aayuno. At ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at habag sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit kung meron tayong may pagpapasalamat sa Allah, pagkatapos na tayo ay gabayan sa Islam, ito ay ang mapabilang tayo sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay sa Islam lamang. Kung meron man mga uri ng mga tao na mayroong dalawang gantimpala o doble na gantimpala ay karaniwan dito sa Islam. So, sino-sino ang ilan sa mga uri ng mga tao na mayroong 2 ulit na gantimpala? Unang-una ay ang mga propeta at ang mga mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay mayroong mataas na katayuan sa Allah subhanahu wa ta'ala at mayroong mataas na gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin biro ang maging propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi rin biro ang pagdaraanan ng isang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang maging sugo at mensahero. Sabihin, hindi ito tungkulin at gawain na magiging hayayang isang tao pag siya ay hinirang na propeta at mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dadaan siya sa matinding suliranin, matinding pagsubok, susubukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at kapag ito ay kanyang malagpasan, ang kanyang gantimpala ay doble sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa hadith na iniulat ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu. Famasistuhu faqultu innaka latu'aqu waq'an shadida. Sabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, ako ay pumasok sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tahanan at aking siyang natagpuan na may iniindang matinding karamdaman. Baga, lagnat o trangkasong iniinda. So sabi ni Abdullah bin Mas'ud, meron ka bang matinding nararamdaman o mainit na nararamdaman sa iyong sarili? Sabi niya, ajal. Meron nga, sabi niya. Katulad na lamang ng nararamdaman ng 2 lalaki sa inyo. Sabihin katulad, ang nararamdaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasing tulad ng nararamdaman ng 2 lalaki. Sabihin yung bigat ng nararamdaman ay katulad ng nararamdaman ng 2 lalaki. Sabi ni Abdullah bin Mas'ud, nangangahulugan ba ito na meron ka ring 2 gantimpala? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay oo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay oo. Ang hadith ay iniulat ni Imam Al-Bukhari. Sa ibang riwaya ni Ibn Majah rahimahullah, sinabi niya, inna kadhalik
yuda'afu lana al-bala wa yuda'afu lana al-ajr. Sa ibang hadith na iniulat ni Imam Ibn Majah, kanyang sinabi, ganun din sa amin ng mga propeta, kung saan ay dinodoble ang pagsubok na nararamdaman at ganun din ang gantimpalang matatamasa. At gantimpalang matatamasa. Nangangahulugan ito na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang gaya ng mga propeta, ang kanilang nararamdamang mga pagsubok at ang mga karamdaman ay nangangahulugan ng doble sa nararamdaman ng isang normal na tao. At ang gantimpala din nila ay doble mula sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa sa mga uri ng mga tao na mayroong dalawang uri ng gantimpala ay ang mu'minu ahlil kitab, ang mga mananampalataya mula sa angkan ng kasulatan. So, ibig sabihin nito ay, sino man ang manampalataya mula sa angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, naniwala sa propetang ipinadala sa kanila. Pagkatapos nun ay niyakap nila ang Islam, ay nagkakaroon sila ng dobleng gantimpala. Halimbawa, isang uri ng hindi Muslim mula sa angkan ng kasulatan, naniniwala siya na ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng propeta sa kanyang reliyon na kinabibilangan. Pagkatapos nito, napagtanto niya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kahuli-huli ang sugo at propeta, at pagkatapos tinalikuran niya kanyang relihiyon at naniwala siya sa naniwala siya sa pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos nag-Muslim siya ay magkakamit siya ng dalawang doble na gantimpala. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun lahum ajran. Tatlong uri ng tao na mayroong dobleng gantimpala. Tatlong uri ng tao na mayroong dobleng gantimpala. At binanggit dito, rajulun min ahlil kitab, amana binabiyyi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. At binanggit dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang lalaki mula sa angkan ng kasulatan na naniwala sa ipinadala sa kanyang propeta, pagkatapos nito ay naniwala sa kung ano ang pinadala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron siyang dalawang gantimpala. So, tinutukoy dito angkan ng kasulatan mula sa hanay ng Hudyo at Kristiyano. Mula sa hanay ng Hudyo at Kristiyano. Sila ay merong dalawang doble ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iniulat naman ni Imam Ahmad, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpadala ng liham mula sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo kay Kaisar. Siya yung tinuturing na hari ng Roma sa panahon na yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ilalaman ng liham ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni ad'uka bi di'ayati Islam, aslim tuslam yu'tika Allahu ajraka marratayn, rawal Bukhari. Sabi ng liham ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungo kay Kaisar, ako ay nag-aanyaya sa iyo tungo sa Islam. Ikaw ay magpasakop at maging Muslim at pagkakalooban ka ng Allah ng dalawang gantimpala. Kakaluban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang gantimpala. So, ang reason kung bakit dalawa ang reward na mapapala ng isang lalaki o isang tao na galing sa angkan ng kasulatan ang reason dito kung bakit dalawang kanyang reward ay, una, paniniwala niya sa propetang ipinadala ng Allah sa relihiyong kanyang pinaniniwalaan. Pangalawa, ang pagyakap niya sa Islam matapos niyang maniwala sa kauli-uliang sugo na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dalawang mapapala niyang reward mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ay mula sa angkan ng kasulatan. Angkan ng kasulatan. So, pangatlong uri ng mga tao na mayroong
dobleng reward sa kanilang ginagawa ay ang isang lalaki o isang Muslim na nagbabasa ng Quran, fayatata'ta'u fi. Ibig sabihin ay nabubulol-bulol siya doon. Nahihirapan siyang magbasa o mahihirapan siyang umabante o halos mabalubaloktot ang kanyang dila, pero sinusunod ay pinagtsatsagaan niyang aralin yung Islam. So normal ito sa mga tao na unang nag-aaral ng pagbasa ng Quran, na nabubulol-bulol, nahihirapan, pero ito ay merong katumbas na 2 ulit na reward. Merong katumbas na 2 ulit na reward. Sa ibang hadith, iniulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fi ay yataraddad fi tilawatihi lida'fi hifdhihi wa huwa alayhi syaqun lahu ajran." Rawahu Muslim. Sa ibang hadith, iniulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, at yaong nagbabasa ng Quran, fayatata'ta'u fi. Ibig sabihin ay pautal-utal siya, nahihirapan, pabulol-bulol. Meron siyang 2 doble ng gantimpala. Ibig sabihin, ang napapala niya dito ay doble kumpara sa taong nagbabasa ng mahusay na pagbasa ng banal na Quran. Dala ng kanyang kahinaan ng kanyang memorya o kahirapan sa pagbasa o dala ng kahirapan sa pagbigkas, ang ganyang gantimpala mula sa Allah ay 2 doble sa kanyang binabasa. Ang isang Muslim, nagbabasa ng banal na Quran, bawat letra ay merong katumbas na reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang reward ay may katumbas na hanggang 10 at higit pa na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yung taong nahihirapan, o kaya naman pabalik-balik, o kaya naman nabubulol-bulol, ay meron siyang 2 doble sa kanyang binabasa. So ito ay para i-encourage yung isang tao na bagamat nahihirapan ka, gawin mo ito para sa Allah at ang gantimpala ay pagkakalob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, huwag tayong mahiya na tayo ay nabubulol-bulol. At hindi rin ito nangangahulugan na manatili ka na lang na nabubulol-bulol kasi 2 yung reward mo kumpara sa nagbabasa. Ito ay pang-encourage sa mga taong nahihirapan bumasa na sa kasalukuyang kalagayan nila ay nagtatamo sila ng 2 dobleng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't huwag tayong panghinaan ng loob kung ang pagbabasa natin ay mabagal, pabalik-balik, paulit-ulit, sapagkat ang reward nito ay doble kumpara sa nagbabasa ng mahusay. At syempre, yung nagbabasa ng mahusay ay nasa hanay ng mga malaika. Ang mga nagbabasa ng mahusay ay nasa hanay ng mga malaika. Pang-apat, sa mga tao na merong dobleng gantimpala sa kanilang ginagawa, ay ang pagbibigay ng kawang gawa sa mga mahihirap at nangangailangan na kamag-anakan. Diba, magbibigay si Pulan ng reward, ay magbibigay siya ng tulong sa mga kamag-anak niya na Muslim. Kamag-anak niya na Muslim, meron siyang 2 gantimpala doon. So kapag binigyan mo ay kamag-anak mo, hindi Muslim, meron kang 1 gantimpala dito. So kapag ang kamag-anak mo ang pinangalagaan mo, ang gantimpala mo dito ay doble. Bakit doble? Unang-una kasi, kamag-anakan mo yan. Pangalawa, sadaka mo para sa kanila. So 2 yung makakount na reward sa ibinigay mo sa kanila. So ito yung ini-encourage tayo ng Islam, lalo na sa mga kamag-anakan natin na hirap sa buhay o kaya naman mahigit na pangangailangan kaysa sa ating pangangailangan. Natulungan natin siya sa pamamagitan ng abot ng ating makakaya, at ang inabot mo sa abot ng iyong makakaya ay merong 2 dobleng gantimpala kung sila ay Muslim na kamag-anak mo. So paano kung hindi sila kamag-anak pero Muslim sila? Meron kang reward kasi kapatid mo sila sa Islam. Paano naman kung hindi sila Muslim at binigyan mo ng kawang gawa? Meron ka pa ring reward kasi sa kawang gawa. Pero kung Muslim sila na binigyan mo ng kawang gawa, 2 ang reward.
Sabi nga sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am laha ajran, ajrul qaraba wa ajrus sadaqa." Merong dalawang gantimpala ang isang tao na nagbibigay ng kawang-gawa sa mga kamag-anakan. Gantimpala ng koneksyon sa pamilya, kamag-anakan at gantimpala ng kawang-gawa. Ang hadith ay iniulat ni Imam Al-Bukhari. Pangatlo panglima, sa mga nakakatanggap o makakatanggap ng dobling gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinumang nangangalaga sa Salatul Asr. Sinumang nangangalaga sa Salatul Asr. Ibig sabihin, pinangangahalagaan niya ang Salatul Asr at itinatayo niya ito sa tama nitong oras. Sabihin, ang Salatul Asr kasi ay oras ito ng kung saan nasa pagitan ng trabaho ng tao. Kung nagtatrabaho ka, matatamaan ka ng Salatul Asr. Ito yung kasagsagan na tinatawag. Kasagsagan ng oras na kung saan maaaring malakas yung pasada ni Tatalino, halimbawa, ganun. O kaya naman malakas yung benta o dumarating yung mga customer, Salatul Asr kasi malapit na siya sa maghapon o malapit na siyang humapon. So, sino man ang nangangalaga nito, siya ay magkakamit ng dalawang uri ng gantimpala. Sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ni Imam Muslim, "Inna hadhihi as-salah uridat ala man kana qablakum fadayya'uha. Faman hafadha 'alayha kana lahu ajruhu marratayn." Rawahu Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang sala na ito ay iginawad sa mga nauna sa inyo, subalit binaliwala nila. Kaya sino man ang mangalaga dito ay merong dalawang ulit na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Salatul Asr ay iginawad sa mga nauna sa atin mula sa angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano. Pero ito ay kanilang binaliwala at hindi pinangahalagaan. Kahit sa sino man ang nangangalaga nito, sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay meron siyang dalawang doble na gantimpala. So, sabi ng mga ilan sa mga ulama, kung bakit ito naging doble ang mapapalang gantimpala ng mga taong nagpangahalaga ng oras ng Salatul Asr. Sinabi na dito ay ajru bil muhafadati ala al-ibada. Unang-una dahil sa gantimpala na napapala dahil sa pangangahalaga ng sala. Sabihin, mapapala mo dito dalawang gantimpala kasi yung una, pinangahalagaan mo yung pagtatayo ng Salatul Asr. Pangalawa, wa ajru li tarkil bai'i wa shira' bizahada. Pangalawa, pag-iwan ng pagtitinda at pagbili ng alang-alang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, hindi mo pinangahalagaan yung kikitain mo. Instead na kikita ka, iniwan mo yon at hinarap mo yung sala mo, panandalian, at dahil dito, dalawang gantimpala ang mapapala mo. So, mayahalin tulad natin ito, halimbawa kung meron kang trabaho na pinagkakabalahan at itinigil mo panandalian, isinagawa mo yung sala, dalawa ang mapapala mong reward. Reward ng sala at reward ng pag-iwang panandalian sa pinagkakabalahan para sa pagtayo na tinatawag na sala. Salatul Asr. Pangalawa ay pang-anim, sino man ang magsagawa ng tayammum dahil walang tubig, pagkatapos inulit niya ang kanyang sala nang nagkaroon ng tubig. Dalawa ang mapapala niyang reward. Paano yon? Isang tao, dumating ang oras ng duhur, walang tubig. Ang ginawa niya, nagtayammum siya at nagsala siya ng duhur. Dahil walang tubig, naghanap siya ng tubig, walang tubig, nagtayammum siya, tapos nagsala siya ng duhur. Di kalaunan nagkaroon ng tubig. Nasala na niya yung salatul duhur, di kalaunan nagkaroon ng tubig.
At anong ginawa niya? Naghudo ulit sa pamamagitan ng tubig at tinayo niya ulit yung salatul asr. Anong mapapala niya doon? Tinayo niya ulit yung sala na sinala niya, 2 reward ang mapapala niya. Sabihin, kung nagtayamong ka tagsala at inulit mo pagdating ng tubig, 2 ang mapapala mong reward sa sala na isinala mo. Merong 2 lalaki sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasa paglalakbay. At dumating ang oras ng sala at wala silang natagpuang tubig after nilang maghanap ng tubig. Sila ay nagtayamum pagkatapos nagsala. Nagtayamum tapos nagsala sila after nun. Tapos, ang isa sa kanila, inulit niya ang sala niya nang nakatagpo sila ng tubig. Habang ang isa ay hindi na niya inulit. So, yung 2 lalaki, nagsala sila ng halimbawa, sala ng duhur sa pamamagitan ng tayamum. Tapos, ay nakatagpo ang isa, after nagsala ng sala, nakatagpo ang isa ng tubig at sila ay nagsala ulit gamit ang tubig. Pagdating nila ng Madina, tinanong nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ginawa nila. Kasi magkaiba sila ng prinsipyong pinangahawakan at parehas silang nagsala pero ang isa ay inulit nila. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isa ay nakatanggap ng sunnah habang tinanggap ang kanyang sala at habang tinanggap ang inyong sala. At ang isa na inulit niya ay nakatagpo ng 2 gantimpala. So, ang isa nakatagpo ng sunnah at na tinanggap ang kanyang ginawang pagsusumikap, pero ang isa na inulit niya ay nakatanggap ng 2 gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang hadith ay iniulat ni Imam Abu Dawud. So, sabi ni Imam As-San'ani, rahimahullah, ang natanggap na gantimpala ng isang tao ay dahil ito sa gantimpala ng sala at gantimpala ng paggamit ng tubig. So, yung una, dahil sa pagsagawa niya ng sala sa pamamagitan ng alabok, at pangalawa ay sa pag-ulit ng sala sa pamamagitan ng tubig. At ito ay pagsusumikap para sa isang tao. So kung yung gano'n ang ginawa mo, ay meron kang 2 gantimpala na mapapala. Pangpito sa mga tao na merong 2 o dubling gantimpala ay ang isang tagahatol na nagsumikap sa pagsusumikap na may gawad ang natatanging hatol. Halimbawa, ito ay itinalaga tayo bilang judge sa pagitan ng mga tao at nagsumikap ka na igawad ang tama, ikaw ay magkakaroon ng tamang 2 gantimpala. Halimbawa nito ay isang Muslim na mahusay sa batas ng Islam at mahusay sa batas ng sa labas ng Islam na talaga siyang isang judge. At pinagsumikapan niyang maibigay ay natatamang hatol ayon sa pagkakahatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag naghatol siya ng tama at tumama ang kanyang hatol, 2 yung kanyang reward. Pero kung naghatol siya at hindi tumama ang kanyang hatol, makatapos siyang magsumikap, sabot ng kanyang makakaya, meron siyang isang reward. Meron siyang isang reward. So kailan makukuha ang 2 reward? Ikaw ay naghatol ng tama. Tama yung pinagsumikapan mo at tinamaan mo ang tamang hatol, 2 ang reward. Pero kung nagsumikap ka, pinagsumikapan mo talaga ng pinagsumikapan, pero hindi tumama ang hatol mo, matapos kang maghatol, meron kang isang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay nangyayari sa isang tagahatol na Muslim na mahusay at maalam sa kaalaman ng paghahatol. Hindi yung sa kung sino-sinong nagbibigay na lang ng hatol. Muslim na maalam sa larangan ng pagbibigay ng hatol. Maaari siyang magkamit ng 2 gantimpala o kaya naman ay isang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung nagsumikap ka, matapos mo siyasatin ng issue, mga katanungan o ano paman, tapos nagbigay ka ng hatol. Pero yung hatol mo, napag-alaman mo na malayo o mali pala,
meron kang isang gantimpala. So hindi ito ini-encourage ang isang Muslim dito na umatol ka ng umatol kahit hindi mo alam. So ito ay para sa mga taong mayroong kasanayan at malawak na kaalaman sa pagbibigay ng hatol. Pangwalo sa mayroong dobleng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang taong nalunod. Ang taong nalunod sa karagatan habang siya ay nasa landas ng Allah. Ang taong nalunod sa karagatan habang siya ay nasa landas ng Allah. So, para maintindihan natin, ganito yung halimbawa. Halimbawa nito, nagkaroon ng digmaan. Ang digmaan hindi naman nangyayari lang lagi sa lupa. Ang pinaka mahirap na uri ng digmaan, ang digmaan sa tubig. Digmaan sa tubig. Kasi dalawa yung kalaban mo. Maaaring makaligtas ka sa kalaban mo, pero hindi ka makaligtas sa pagkalunod. Diba? Dalawa yung dapat mong bantayan sa sarili mo. At sinasabi ng mga maalam sa Islam na isa sa pinaka mahirap na uri ng digmaan talaga sa tubig. At ang mga syahid sa tubig ay mas higit na syahid kaysa sa lupa. Ang mga syahid sa tubig ay higit na mga syahid kaysa syahid sa lupa. Although syahid sila, pero mahirap talaga yung nasyahid sa tubig. Isipin mo, malulunod ka at malulunod ka na, nakikita mo yung sarili mo na nalulunod ka at ang nalulunod ay isa sa mga mahirap na uri ng pagkamatay yung nalulunod ka kasi unti-unti, matagal, talagang maubusan ka ng hininga hanggang sa tuluyan kang mamatay na nakatirik yung mga mata mo sa ilaliman pa ng dagat. So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'id fil bahr alladhi yusibuhu al-qay fayukhriju ma fi ma'datihi lahu ajru shahid wal gharq lahu ajru shahidain. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iniulat ni Abu Daud rahimahullah, ang isang tao, isang lalaki na nahilo, nasusuka, na parang may umiikot sa kanyang ulo habang siya ay naglalayag sa karagatan na iniluluwal niya ang nasa kailaliman ng kanyang sikmura, ay mayroong reward na isa. At ang sinuman na lunod sa karagatan ay mayroong reward na dalawa. Pero hindi naman natin kailangan malunod para magkaroon ng dalawang reward. No, hindi ka magpapalunod para makakuha ka ng dalawang reward. Sabihin lamang ito ay binibigyan ng kagaanan yung isang taong nalunod nang dahil sa pagkalunod ay magkakamit siya ng dalawang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi tayo magpapalunod para makakuha tayo ng dalawang reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pangsyam sa mga tao makakatanggap ng dalawang reward ay yung tao na nagsagawa ng janaza sa pamamagitan ng pagtatayo ng sala at ng pagsama hanggang sa tuluyan itong ilibing. Pagsama hanggang sa tuluyan itong ilibing. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang sumunod sa janaza na Muslim na mayroong pananalig at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana ma'ahu hatta yusalla alaiha, at siya ay kasama hanggang sa siya ay madasalan, fa yufragu ala min dafniha fa innahu yarji min al-ajr bi qiratain. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang makasama hanggang sa ito ay dasalan at hanggang sa ito ay may libing, meron siyang gantimpala na 2 kirat. So, ito ay wa man salla ala janazatin falahu qirat fa in shayda dafna falahu qiratan al-qiratu mithlu Uhud. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang makasama sa pagtayo ng sala sa janaza, meron siyang isang kirat. Ang kirat, isa itong kasing laki ng bundok ng Uhud. At ang Uhud ay matatagpuan sa Madina. Minsan yung pinifeatures lang nila sa Uhud ay yung lugar na pinagtayuan ng mga archers. Pero hindi lang yun yung Uhud. Malaki yung Uhud. Malaki yun.
Hindi lang yung pinagtayuan ng o pinaglugaran ng mga tagapana, hindi lang yun yung bundok ng Uhud. Ang bundok ng Uhud ay malaki at mahaba. So malaking gantimpalang mapapala ng isang tao kapag siya ay nakipaglibing at nakisumama sa lumahok sa pakikipagdasal sa Salatul Janaza. 2 kirat yung mapapala niya. At ito ay sa mga taong dalawa yung nagampanan niya sa Salatul Janaza, sa Janaza. Nakipaglibing at nagtayo ng pagdarasal. At ito ay para i-encourage tayo mga Muslim pagdating sa Salatul Janaza at ang pakikipaglibing lalo na sa mga kalalakihan na bigyan ito ng pagpapahalaga dahil meron itong reward. Hindi tayo aya ng Islam na gagawin yun at paglalaanan ng oras nang walang mapapalang gantimpala. So kapag tayo ay nagsala, meron tayong 1 kirat. At kapag tayo ay nakipaglibing lamang, hindi tayo nakapagsala, meron tayong 1 kirat. At kapag 2 nagawa natin, meron tayong 2 kirat. At ang 1 kirat ay kasing laki ng bundok ng Uhud. Isang matayog at malaking bundok sa Madina. Pang-10, man jahaza gaziyan. Sino man ang tumulong upang ihanda ang mga makikibaka para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay merong 2 uri ng gantimpala. So ang gantimpala na bakit 2 gantimpala ng isang taong tumulong para ihanda ang makikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil unang-una sa gantimpala ng pagtulong sa paghanda. Pangalawa ay kabilang siya sa naging dahilan ng bagay na yon. Naging dahilan ka sa pagtulong sa paghanda ng makikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at kabilang ka sa naghanda. Ang mapapala mo ay 2 gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga gawain na ito ay 10 gawain na ito ay ini-encourage tayong Muslim na ito ay bagamat ang iba nakikita ito na maliit, ito ay malaki sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating maliitin ng maliliit na gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil anumang maliit na gawa na ginawa dahil sa puso, ginawa ito ng sinseridad para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay malaki para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang mga kawang gawa na maliliit para sa mata ng tao, malaki naman ito sa Allah kapag ito ay dahil ginawa niya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang una natin gagawin, kapag gagawa tayo ng mabuti, lalo na ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, asikasuhin muna natin yung intention natin. Baka malunod tayo at mamangha tayo sa sarili natin, mawala ang mga gantimpala na sana ay malalaki ay mapalitan ng malilit na gantimpala. Ang sana ay mabibigat sa timbangan ng ating mga gawa ay magmistulang parang yung nakikita natin sa mainit na panahon na may tubig, pag pinuntahan mo ay wala naman pala. Ano yung tawag doon? Yeah? Mirage. Oh, yun yung tawag doon. Magmistulang ganun yung mabuti nating gawa na parang inaasahan nating meron tayong mabuting gawa pero wala pala tayong makikita sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway pagtulog ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mabuting gawa, mapabilang man tayo sa mga gawain na ito, ang 2 gantimpala at higit pa sa ating mga mabuting gawa. At naway, dalisayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso at igawad sa atin na makakabuti sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.